Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Narito ang balita tungkol sa kaso ni Kuting, kung saan isang audio recording ang naging pangunahing ebidensya laban sa kanya. Ang naturang recording ay naglalaman ng umano'y pahayag ni Kuting na nagpapakita ng intensyon na pumatigo na naging sanhi ng pagsampa ng kaso sa korte. Sa ngayon, nasa korte na ang kaso at patuloy na sinusuri ang bigat ng ebidensya. Ang mga nahuli na di umano'y sangkot sa insidente ay magpapahayag ng kahandaang maging star witness laban kay Kuting. Isa sa kanila ang nagsabi ng personal nilang narinig ang mga plano na nakarecord ang naturang testimonya ay inaasahang magpapalakas ng kaso ng prosecution. Ayon sa mga abogado ng prosecution, ang audio recording ay hindi lamang malinaw kundi pati detalyado na nagpapakita ng pagkakakilanlan ni Kuting, samantala mahigpit naman itong tinututulan ng kampo ni Kuting na nagsasabing ang ebidensya ay peking recording at gawa-gawa lamang. Naglabas ng pahayag ang korte na pag-aaralan ng mabuti ang lahat ng ebidensya kabilang na ang mga testimonya ng mga saksi at forensic analysis ng audio file. Umaasa ang mga complainant na magbibigay ng hustisya ang kaso, lalo na't may mga lumulutang na bagong saksi. Sa kabilang banda, sinabi ng depensa na mayroon silang mga kontra-ebidensya na magpapawalang bisa sa credibility ng mga saksi. Tinututukan din ng publiko ang isyong ito dahil maraming aspeto ng kaso ang tila misteryoso. Malinaw na nagiging masalimuot ang kaso, lalo na't inaasahang may mga bagong revelasyon na magaganap sa susunod na mga hearing. Patuloy ang paghihintay ng mga publiko sa magiging hatol ng korte na magsisilbing halimbawa sa hinaharap. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Makakaliwang grupo? Sino na ngayon ang kakampi ng bayan? Wala na, tayo na lang. Ang kalaban ng bayan, si Bangag at ang mga kaliwang grupo. No wonder. Wala ngayon na mga makakaliwang grupo na nag-aalsa o nagsasalta, Marcos, diktator, magkakampi na sila. At napag-alaman namin, hindi pala namin, napag-alaman nila, na ikwento lang sa akin. Ang gugurgur kay Inday. Okay? Isa lang sa pwede nilang palabasin. Okay? Rebelde ang gugurgur kay Inday. At ito ay babayaran ng Bangag Administration. Sa magkanong halaga, hindi natin alam. Ngayon nga Through what? Through AKAP, X, Tupad, budget, whatsoever. Kathy Binag Palangga, how are you? I love you, darling. I miss you. Medyo busy lang ako. So, wag kayo nagpapaniwala. Teka, may message sa'yo ng bongga-bongga. Okay? Ngayon, paano natin protektahan? It's not Maui. Hi, Maui. Maui Spencer, thank you so much sa inyong pagtsatsaga pa rin dyan sa EDSA. Yung mga batang yan you know. Anyway, mga palangga. Anong gagawin natin kay Inday? How to protect Inday Sara? Magpaampun ka na, Day. Sa INC, magpaampun na tayo lahat. Diyan na tayo sa bakod ng INC. Protektahan nyo yan, mga kapatid. Protektahan nyo si Inday Sara. At hindi pwedeng dumurgur na lang ng basta-basta ang mga hayop na to sa isang vice president. Ako nga walang protection. To be honest with you, wala akong nakukuhang tulong sa kahit kanino. Ang dami nagtatanong sa akin, tinutulungan ka ba ng Duterte? Hindi, ba't naman? Ako patutulong sa kanila. No, kasi I don't do that. Laban ko to Hindi naman ako sinabihan ni Duterte na, uy, ipagtanggol mo kami. Hindi rin ako sinabihan ni Marcos na ipagtanggol mo kami. Kusa ko yun.
Even before na inaharas ako ng mga dilawan, hindi ako nanghingi ng tulong, ni piso wala akong hiningan ng tulong sa Duterte at Marcos na yan. Kaya itong laban ko, kung gugurgurin, kung magsalubong kami ng assassin, gaganon lang ako, oh. Oh. Okay, gaganon-ganon ako. Tangin na mga, dati akong buksidor. Ang mga binubuksing ko, mga saging lang sa bayan namin. Anyway, kung mahal nyo ang bayan ninyo, you only live once. You have to speak up. Naintindihan ko kayo dyan sa Pilipinas na nag-worry kayo sa inyong mga negosyo. That's self-serving. Huwag kayo mag-worry. Kasi kung lahat kayo nag-worry sa inyong mga negosyo na baka anuhin kayo ni Bangag, hindi nyo mahal ang bayan ninyo. Ibig sabihin, mahal nyo ang negosyo ninyo. Pero kung lahat kayo ay magsalita dahil natatakot kayo sa pwedeng mangyari sa inyong mga future ng inyong mga anak, pag lahat kayo lumabas, mag-speak up, whatever, anong gawin nyo, tumambling kayo. Hindi nyo inalintana na kayo ay gipitin sa inyong mga negosyo, ganito lang naman kasi yan. If you are paying taxes rightly naman, ng tama, di ba? Wala kang ikatatakot. Pero alam ko rin, natatakot kayo, baka buwisitin ang buhay ninyo. Eh di buwisitin mo rin ang buhay nila. Ako nga, binubuisit nila ang buhay ko. Eh di binubuisit ko sila. Araw-araw. Kahit antok na ako, you know what? Sabi, kahit putang ina, hindi pwede maging masaya araw ng mga hayop na to. Kailangan yung bunganga ko, you know, naka-broadcast and everything. Yan dapat ang gagawin natin, mga hital. Okay? Kasi, hindi po pwedeng ginagawa nila. Sandali lang, may kukunin na tayo, mga hital. Ngayon, ang ginagawa nila, mga palangga, hindi po pwede yan. Kasi, tayo huli sa kanila. Okay? Tayo huli. Tayo huli. Ayan yung mga potang yung mga buwaka ng inang yan, hindi natin papayagan, mga kababayan, kaya magagamit na ako ng megaphone. Baka hindi nyo naririnig yung bunganga ko. Kayong mga may negosyo dyan sa Pilipinas, lumabas na kayo sa January 13 at sa lahat ng pagtitipon bago pa maubos ang inyong pera na nanakawin ni Bangag, ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos at ita-transport sa what? Through cryptocurrency. Ayan, sabi ba, huwag daw ako maingay. Kasi yung kapitbahay, baka daw madampot ako ng polis. Eh di sige, sorry naman. Anyway, mga pero tigil ako. Di ba? Yun lang pwede magpatigil sa akin. Anyway, maingay pala ako. Anyway, sorry naman. Ngayon, huwag kayo matatakot. Kaya January 13, tayo sumabay dito ha. LA, nasaan kayo? Wala ba kayong representante? Diyos ko naman, LA, hello? Mag-message kayo dyan. Kasi, itong mga to, itong ginagawa ni Bangag, nagsisik na siya ng lugar na, you know, kung saan siya itapon, di ba? Kaya ngayon, mga palangga, okay, magbabasa tayo dito muna. Okay, mayroon pinadala si Lisa, basahin natin dito. Ano sabi mo? Okay, sabi ng troll, I'm gonna gorgor you right now. Okay, bye. Okay, sabi niya, umuwi daw ako ng Pilipinas. Kung hindi manggugurgur si Lisa Tanas, okay? Mga palangga, kung hindi magugurgur si Lisa Tanas, alright? Anong gagawin natin dito? Ay, okay mo. Uuwi ako dyan. Ano na yung mga bara natin? Wala na. Uuwi ako dyan. Hindi lang INC. Okay? Yung nag-comment na utusan ni Lisa, ang uuwi at isasalang ang kanyang katawan para pagpiestahan ng mga bangag ay bobo o bangag. Hindi ako magpapakabayani katulad ni Jose Rizal para magpabaril sa luneta. Tayo ang gugurgur sa kanila. Tapos na ang unang panahon ng pagpapakabayani ng ating mga ninuno. Iba na ngayon. Pwede ka na maging digital hero. Digital ba yan eh? Tanga ka ba?
Si Rizal, ginamit ang La Solidaridad. Ha? Ang pahayagang yaon. Ginamit ang libro. Tanga ka talaga eh. Ginamit ang libro ng No Limitangere at El Filibusterismo para isigaw kung ano ang pang-aapi, panggigipit sa atin ng mga Espanyol ng panahong iyon. O di ba, nagto-storytelling na. Ngayon, pwede naman ako mag-knock-knock dito. Bakit mo ako pa uuwiin para magurgor? Para dalawa kami ni Inday magurgor dyan? Sa airport pa lang, gugurgurin ako ng mga yan. So, syunga ka. Bumalik ka dun. Singilin mo si Lisa Tanas ng iyong pangkain. Kawawa ka naman. Jajalatan ko ng Juhay. Sinong jajalatan ng Juhay? Si Lisa Tanas? Okay. Diba? My God. Kinasuhan ako sa Bicol na hindi ko alam, nag-fabricate sila ng address ko. Hawak nila yung airport, kaya nga nagkaletse-letse ang buhay ninyo dyan sa immigration. Tapos ano ako, tanga, ito, kunin nyo yung alindog ko. Lagyan natin. Ano ako gago? Ano sasabi ko? Ito na yung alindog ko. Syunga ka na lang. Sorry, mga palangga. Okay, ang iniingat-ingatan. Diba? Syunga bells ka. Okay, kaya sabi ko nga sa inyo, mga kapapalangga, sa laban, hindi puro tapang. Kailangan mo na, hindi rin puro bunganga. Pero yung bunganga ko, matapang talaga yan, kahit physical ko. Gusto nyo pala, inahamon ko nga si Lisa Tanas eh. Gusto niya ang sabi, hinahamon ko yung mga kalaban ko. So tayo ng boxing gloves. Para, para magamit ko yung mga pinag-aralan ko dun sa sagingan sa Bisaya. Diba? Ganon kasi yung utak ng mga nakatira. Ang mga nakatira, ang mga addictos benedictos, laban niya ng laban. Kasi ang tingin nila si Superman sila, hindi sila natatablahan ng bala. Diba? Ganon? Ganon yung mga addict eh. Kaya nga may mga tumatalon sa building. Dapat nga si Bangag, May mga tumatalon sa building, akala nila superhero sila. Kasi high sila eh. Akala nila nakakalipad sila. Hindi naman ako bangag. Hindi ako bangag katulad ni Marcos Jr. Alright? Dapat mag-appoint siya sa may kahiyan at may takot sa Diyos, sabi ni Lita. Naintindihan ni Inday yan. Yeah, the modern digital hero, sabi ni Barry. Diba? Isipin nyo si Rizal nagpakatsaga. Si Rizal noon, Diyos ko, nagpakatsaga na sumulat ng libro na mga talata. Dito, haharap ka lang sa camera. Bonggang-bongga, yung bunganga ko, abot na hanggang Mars. Kaya nga, hindi makatulog si Lisa Tanas. Laging tumitira ng whiskey, ng pulburo, ng alak, na tigmulti, 50,000, 100,000, baka million pang nilalaklak niyang alak. Ha? Kayo, nagagalit kayo sa akin, konti lang naman kayo. Diba? Walang tanga, walang bangag na babae, okay, na magsasalita, na mag-expose dito, nakapalit buhay niya. Walang ganon. Okay? Ulitin ko sa mga hangal. May kausap kasi ko kanina. Sabi niya, palangga, siguro kung hindi mo inano si Lisa, dapat ngayon ang yaman mo na. Sabi ko, ang yaman ko na, baka pinatay din ako nila doon. Kasi hindi talaga titigil yung bunganga ko eh. Kasi di ba, June pa lang, kino-question ko na ang pag-appoint kay Robles. June pa lang, hindi pa umuupo si Bangag. Kino-question ko na dating tawatan sa LRTA. May warrant of arrest, may kung ano-ano. Di ba? Sabi nung kausap kayo, kung nagtagal-tagal pa ako sa Pilipinas, baka mas nauna ako kay Percy Lapid. Kasi without us knowing, nakasabwat ni Lisa Tanas, si Taning Pinoy at si Robles sa kanilang black ops. Tapos kakalabanin ko si Robles, gugurgurin talaga ako. Nandyan yan sa affidavit ni Sas Rogando Sasot. Tapos gusto nyo uwi ako. Ano sabi ko? Sige, kill me. Ganon na lang. Tanga. Anyway, mga kababayan. Ay, nako. Maayong hapon, Dicky In, Dignadice. Uy, ano mo si Ives Dignadice? Number 12. Idol ko yan, San Miguel. Dito yan sa California. Alright. Tignan natin. Si Arlene Perez, excited na ako sa mga susunod na kabanata.
True bang invited si Inday at ni PRRD ni President Trump? Ito na bang simula ng pagbabago? I cannot confirm that, Palangga. Wala ang information sa akin. Let's just look forward na totoo yan. Pero ako, I cannot confirm. Sally Tinay, Peachy Pie, at saka si Eddie Pinamora. Okay, thank you. I love you too, darling. Thank you so much. Okay. All right. Baka nakalimutan ninyo. Baka nakalimutan nyo na si Attorney Vic Rodriguez. Yes, huwag niyong kalimutan na si Attorney Vic Rodriguez ay isa ring whistleblower. Tama, nandito lahat. Nandito lahat ang kababuyan ni Lisa, appointments and everything. Andito pangalan ni Taning, ni Robles, lahat ng gustong ipa-appoint ni Lisa, nakasabwat niya ngayon sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sayang, gusto ko pa naman itong gamitin ng megaphone ko, kaso lang pinagbawalan ako. Maitet, thank you. Regalo ni Maitet sa akin to. Nung nag-welga-welga. Ginamit ko to kay Bangag, di ba? Kay Bangag, nag-campaign ako dito. Mukhang tayong tanga. Nabudol tayo. Sana imbestigahan ang mga chinukchak ni Lisa na PSG. O ayun na nga mga kababayan Ayaw imbestigahan. Yung mga expose natin, smuggling, kidnapping ni Lisa, nangidnap ng 2 bata sa Turkey. 'Di ba? At now ngayon yung kanyang yung tinulungan niya, hindi ko pa kasi nabasa political witch boy yung nagbigay mo sa akin na information, yung pagmamay-ari nitong si Chua ng panibagong mga companies. I'll talk about that later. Okay? No, mali ka dyan. I am not a Filipino for nothing sa si Vic Rodriguez. No. I will disagree. Hindi mo alam kung anong ginawa ni Vic Rodriguez. Mali ka dyan, Palangga. Baka ikaw ba ay pakana ni Aimee? Wag naman sana pakana ka ni Aimee, no. Itataya ko alindog dyan. Hindi magsusulat si Rodriguez, no? Si Attorney Vic, hindi siya magsusulat ng lahat. Ibinulokilya na dito sa librong ito ang laban kay Lisa Tanas at kay Bangag kung siya ay ahas. Ang nagsabi sa yun yung tunay na ahas. You know, I wish ma-meet ko si Attorney Vic Rodriguez soon. Attorney Vic, baka naman. Baka naman. Okay? So sa lahat ng mga taga-LA, stay here. Mag-comment kayo dyan. Iboto si Attorney Vic Rodriguez. Yes, sabi ni Palangga. Nawala ka na. Sabi ni Attorney Trixie, may nag-confirm daw na AFP na invited sila sa ni Trump. Hanggang wala pang official, then we can only speculate. Nag-wait pa rin ako sa book, sabi ni Cotton Fin. Cotton Fin, wala ka pang book? Mag-email ka nga sa akin. Palangga. Ang kala ko meron ka na. Yeah. Anyway, mga kababayan, grabe itong pasabog na ito. Paki-echo ninyo na i-headline nyo yan sa inyo na ipapagurgur si Inday. Nakakaano yan, nakaka-alarma yan. I hope yung kanya mga security detail, yung mga kamag-anak niya, yun ang mga nakapaligid sa kanya, proteksyonan talaga siya dahil hindi na po biro ang nangyayari sa atin. Kasi imagine nyo, kapag nagurgur nila si Inday, masaya sila. Iiyak lang tayo, ganyan-ganyan. Then wala na. Sino susunod? Si Bangag, si Tambaluslos. So hawakan at hawakan nila ang pondo ninyo. Wala silang kakontentuhan. Remember, ang plano talaga ni Lisa dyan, si Tambaluslos, pero nag-aaway-aaway na sila ngayon. Maraming changes. Si Sandra, yung kanyang anak. Ayaw nilang umalis sa pwesto. Yung putang inang Lisa Marcos na yan. Yung buwaka ng inang demonyo niyan, kidnapper, smuggler, lahat yan. Pusher. Okay? Yan ang punot dulo ng kasalut-salutan sa Pilipinas. Kaya nga, ako naman happy. Kasi by January, ito na nga, by January na pala, ay may mga magaganap. Pero sa bawat magandang pangyayari, may mga demonyo na pipigilan nila yan. Kasi kaya dapat mayroon mga pag-iingat si Inday Sara. Kasi maganda yung layunin ng INC, tapos kayo makikiasa. Pero hindi natin alam, habang nagtitipon tayo, ginagapang pala si Inday. Gugurgurin na pala ng ganyan. What's the point? Yung ating rally, what's the point yung ating speak up day kung magugurgur naman yung ating panangga? Diba? Kasi siya yung next in line. Walang iba.
So yan ang pagkaingatan ninyo, mga kababayan. Dahil pag hindi nyo iingatan yan si Inday, I'm telling you, magiging Marcos Sr. pa rin. You know, part 2 or 2.0 ang mangyayari sa inyo. For sure, nararamdaman ninyo ang hirap ngayon sa Pilipinas. Mataas ang bilihin, hindi tumataas ang sweldo ninyo. Tumataas ang mga presyo ng tubig, kuryente, dahil ang inilagay ni Marcos Jr. dyan sa kuryente, sa tubig, mga oligarchs, may mga interes sa negosyo. Wala kayong magagawa pag in-increase nila yung particular, magtataas tayo ng piso, sa piso pa lang. Ilang milyong Pilipino, ilang milyon ang makukuha nila. Magtataas tayo sa ganito, wala kayong choice. Kasi pag hindi kayo sumunod, matatanggalan kayo ng kuryente, mapuputulan kayo ng tubig. So wala kang choice. Pero sino ang nasa likod niyan? Si Lisa Tanas, si Bangag. Nagkukunayb sila dyan. May mga party sila lahat dyan. Ibig sabihin, kumukubra sila. Wala, sabi ko nga sa inyo, Agree, Philippine Post, Bureau of Customs, confidential funds nila. Wala pa yan. Wala pa yung mga nakukuha nila sa mga negosyo. Wala pa yung na-extort nila sa malalaking negosyante na dumidikit sa kanila. Nakikita nyo naman yung mga gatherings nila na kunyari ang tax niyan is 100 million. Okay? O magbayad ka na lang ng 20 million kasi party naman tayo eh. 'Di ba? Yung 20 million ilagay mo sa BIR, pero ang 30 million ibigay mo sa akin. Ganun po ang nangyayari diyan sa bansa niyong mahal. Kaya ang sabi ko sa inyo, kailangan ninyong, ito lang ang masasabi ko sa inyo mga palangga. If you want change, kung gusto nyong matapos si Bangag, bigyan ko nga kayo ng pangmatalinuhang simple lang na kahit toddler maintindihan. Kasi may nababasa ko. Paano ka magtitiwala sa isang tao na sumusuporta kay Sara Duterte o sa mga Duterte tapos binibuild up si Amy? Itodo ko na lang to para ayan. Ay, meron naman tayong gugurgurin. All right. Okay. Goodbye, Maria. 2026. Okay. Ito, I have to tell you. Actually, alam na ng mga Duterte kung sino to mga taong ito. May matutuwa diyan. May matutuwa diyan. May matutuwa diyan talaga na palangga ko din. Huwag ka mag-alala palangga. Nakarating na yan. Alam na ng mga Duterte kung sino yung double agent na yan, may nabasa ako eh. Kung sino yung mga yan. Yang mga taong yan, whether vlogger yan o politiko, di ba sabi ko yung nagsisip-sip na sila ngayon? Alam na ni Inday yan. Sabi niyo sa akin, yung mga eksena dyan, wala naman ako access sa mga yan. Hindi ko naman nakausap si Inday, hindi ko naman nakausap si Pangulong Duterte, yung pamilya nila, hindi ko naman nakausap yan. At bakit ako may ikipag-usap sa kanila? Hindi naman ako sip-sip. Wala naman akong kailangan kay Inday. Hindi naman ako tatakbo. Siguro pag tatakbo ako, doon kausapin ko si Inday. Pero ngayon, Diyos ko, for what? Mapagbintangan pa ako na ganito, ganyan, di ba? Pero, alam na ni Inday kung sino yung mga taong yan sumasakay sa pangalan nila. Kasi ako, pilit-pilit nila akong sirain eh. May mga nakikita ako, may nagme-message sa akin. Asa na yun? Asa yung mga kaanuhan natin dito? Nawala na. Okay, nawala na yung mga eksena natin dito. Okay. Ito pang matalinuhan. Di man tanga yung mga Duterte. People, well, kasi politiko sila. Pag may lumalapit sa kanila, ganun talaga. Like sa akin, may mga lumalapit. User lang pala. Kasi as a vlogger like me, hindi kasi ako bastos. So may Marlica, I love you. Marlica, you're so brave. Diba? Okay, thank you, darling. Pero I'm not stupid. Parang hindi ko alam kung gagamitin ako or what. Ang dami nang gumamit sa akin eh. Dapat nga, na ako ngayon, matibay na ako. Sabi ko, ayoko nagdagdagan yung kaibigan ko. Pero hindi, okay lang din. Ang kailangan lang talaga discernment. Nireport ko na kayo eh. So gagalit na naman sila sa akin. Actually, nireport ko kayo. Kayong mga nagpapanggap. Kayo, hindi na kami magpapabudol pang muli.
Si Amy Marcos, alam niya, sa sinapupunan pa lang, adik si Marcos Jr. O itodo na natin. Yung mga expose ko, I think nasabi ko na ito sa inyo. Yung mga expose ko, alam ni Amy Marcos yun dati. Kaya di ba, Soro, andyan ka. Si Scorpion, alam mo yan, Scorpion, andyan kayo. Si Palangga, Dennis Scorpion. At kayo dyan. Wating-wating, alam nyo yan. February, March, bago si Inday nag-resign, June 19 ba siya nag-resign? June 20, no? Pinaasa ni Amy Marcos ang mga Duterte. Not only supporters, kundi ang mga Duterte. Pinaasa niya na magsasalita si Amy laban sa kapatid niya at sasabihin niyang adik siya. Ito, may ebidensya ako nito eh. Hindi lang natin pwedeng labas kasi tahimik naman tong kausap ko. Ito, Amy ha, huwag na tayong maglokohan ha, Amy. Nagpabigay ka ng mensahe, 'di ba, sa akin? 'Di ba? Na huwag ka na munang puruhan kasi lalabas ka. Kaya nga ngayon, sabi ko, tignan natin, sabi ko sa mga audience ko, tignan natin baka iba naman si Amy Marcos. Ano sabi ko sa inyo? Mga kababayan, tignan natin, baka si Amy magsalita. May mga drama siya noon. Panginoon, napapaligiran po ng demonyo ang kapatid ko. Remember that? Akala ko noon magsasalita siya. Meron tayong mga backup dancer sa mga ganyan. Pinaasa mo si Inday Sara. Eto nakarating sa akin information. I think this is gonna be my first time to say. Di ba kinausap ka ni Sara? Di ba nag-usap kayo? Kailan ba yung pagkakataon na nag-inom kayo ng, according to my source, nag-inom kayo ng Red Horse? Ayun, nag-inom kayo ni Inday. Hindi ko lang na-review nakasulat sa diary. Kasi yung mga information kasi, kapag may mga information na nagbibigay sa akin, sinusulat ko yan, nagtitake ako ng notes. Nilalagay ko sa diary ko para hindi ko makalimutan sa dami ng information. Pero halongkatin ko yon yung tungkol sa nag-inuman kayo. I just forgot. Ano sabi sa'yo ni Inday Sara? Amy. Oh, ayan na. Yung nag-resign siya. Nag-resign siya kasi alam ni Amy yan eh. Kasi baback-upan daw niya si Sara. Ano sabi ni Inday na nag-iyakan kayo? Ganyan, ganyan, ganyan. May witness doon ah. Hindi natin sasabihin yung witness kasi tahimik naman yun eh. Okay? Anong ang sabi sa'yo ni Inday Sara? Oh, nagsalita na ako. Kailan ka magsasalita laban sa kapatid mo? Parang ganon. Parang ganon yung konteksto. Ginawa ko na yung usapan natin, kailan ka? Ano ginawa ni Amy? Binudol niya si Sara. Sabihin na natin ang ibang mga puting ahas ko ay kakilala ni Amy. Tangina eh. Pinaasan niyo ako, pinaasa si Sara, pinaasan niyo yung taong bayan. O yung antayin na magsalita pa yun, baka magbigay pa ako ng letter dito. Pero wag na. I promise to that person na hindi ko siya papangalanan as long as hindi niya ako titirahin. Yan na what I mean? Meron kayong mutual agreement. Okay? Na hindi ko siya pangangalanan na siyang puting ahas ko as long as wala siyang gagawin laban sa akin. So far, wala naman siyang ginagawa sa akin. You know? So, yaan po. Kaya, paano ka magtitiwala kay Amy? Binudol niya si Sara. Binudol niya yung taong bayan. Alam niyang adik si Marcos Jr. Sinabi ng puting ahas na magsasalita, di ba? Balikan niyo yung vlog ko na magsasalita na si Amy at sasabihin niya na si Marcos ay bangag. Even yung pulburon video na yan, alam ni Amy yan prior to that exposure o expose ko. Alam mo yan, Amy, huwag tayo maglokohan. Di ba? Kaya nga, paano ginagawa nyo ngayon? Damay-damay nyo yung mga taong nakaalam ng video na yan. Hindi naman makakarating na yan sa akin ng ganun-ganun na lang. May mga taong nakaalam prior bago pumunta yan sa akin. At alam mo yan, Amy Marcos. Di ba? Oh, ang informante, kawawa lang kasi itong mga taong involved eh. Baka gurgurin talaga eh. I cannot disclose the whole thing. Baka patayin itong mga taong ito. May nakausap ako dyan eh. Wag na. Wag na. Ayoko mamatay itong taong ito. Wag na. Papatayin talaga to eh. Amy, wag kang magsinungaling. Lahat ng mga expose patungkol sa kapatid mo, alam mo. Alam mong adik ang kapatid mo. Mismo ng 2022, alam mo na sinusubuan o pinapasinghot
ni Lisa Marcos ang kapatid mong adik. Ngayon, mga kababayan, you give the benefit of the doubt kay Amy o kasi iba siya sa kanyang kapatid? That's julul. Alam niya lahat na adik yung kapatid niya pero isinalang pa rin niya. Tapos ngayon, bibigyan mo siya ng the benefit of the doubt for what? Anong benefit of the doubt? Kapatid na yan. Nag-aaway sila dahil sa pera. Noong 2024, anong sabi sa akin ng puting ahas natin? Ang dami kong puting ahas. Noong 2024, wala si Amy doon, di ba? Baka sila may mga dramang sampalan para i-save ni Amy yung kanyang ass. I-save niya na kunyari against sa kay Bangag para makuha pa rin niya ang mga Duterte supporters na, ay, iba pala si Amy. Kasi nilalabanan niya si Tambaluslos at si Lisa. Ang pinag-aawayan nila, pera ng bayan. More than anything else, pera ng bayan. So yung mga nagtatanggol, lahat ng mga poking inang yan, kay Amy, na ganito, si Amy, ganito, ganyan. Ay, kasi siya yung naganito. Siya yung nakadiskubre. Sino ba yan? May nag-message sa akin. Siya yung nakadiskubre doon sa initiative